Maaga pa sa opisina, pero hindi na tahimik ang pakiramdam. May mga taong nakatayo sa gilid ng work floor, hindi nagtatrabaho, naghihintay. Hindi ng sagot, kundi ng pagkakataong manisi. Pagpasok ni Elena, tumigil ang ilang usapan. Hindi lahat. Yung iba, sinadya pang lakasan. "Yan na yon," sabi ng isang boses. "Siya yung nagpabagsak sa lahat," sagot ng isa pa. "Project head ka nga," sabat ng isa, may tawa, pero umaalingasaw pa rin, amoy basura. May pumalakpak, may tumawa, may nanood. Huminto si Elena, hindi dahil natakot, kundi dahil may humarang. "Masaya ka ba?" tanong ng isang lalaki, diretso sa mukha niya. "Masaya ka bang makita kaming nagkakaganito?" "Hindi," sagot ni Elena. "Pero hindi rin ako magsisinungaling." Napangisi ang lalaki. "Ang tapang mo magsalita ngayon, ha? Pero alam mo ba kung ano ka talaga?" Lumapit siya. Isang malakas na tulak sa balikat ni Elena. Hindi sapat para masaktan, sapat para ipahiya. "Anak ng basurero," sabi niya, mababa ang boses. "Akala mo may silbi ka?" May nag-react, may umiwas, walang pumagitna. "Hoy!" sigaw ni Claudia habang lumalapit. "Tama na." "Bakit?" balik ng lalaki. "Nasasaktan ba kayo kapag binabalik sa inyo yung ginawa nyo sa iba?" Sa pantry, tuloy ang pagbira. "Ang tanga mo talaga," sabi ng isang babae. Sabay itulak ang tray sa mesa. "Akala mo bayani ka? Hanggang dyan ka lang." May isa pang sumigaw mula sa likod. "Kung nanahimik ka na lang sana," isang empleyado ang sumabog. "Tumahimik kayo!" Sigaw niya, nanginginig, pero imbes na huminto, lalo silang lumakas. "Uy, may defender!" "Pareho kayong basura." Sa hallway, muling hinarang si Elena. Isang babae ngayon, kalmado ang mukha, malupit ang salita. "Hindi kita galit dahil mali ka," sabi niya. "Galit ako dahil pinamukha mong mali kami." Isang malakas na tulak. Tumama ang likod ni Elena sa pader. "Wala kang silbi kapag mag-isa ka," bulong ng babae. "Matapang ka lang kasi may mikropono." Hindi umimik si Elena. Hindi umiwas. Hindi rin bumagsak. Sa conference room, pumutok ang tensyon. "May reklamo," sabi ng isa. "May gustong umalis," dagdag ng isa pa. "May nananakot na," bulong ng isa. Tahimik ang chairman. "Hindi na ito tungkol sa proseso," wika niya. "Isa na itong pagdurog." Sa labas ng gusali, mag-isa si Elena, nakaupo sa hagdan. Mabigat ang paghinga. "Sinisimulan ka na nilang basagin," sabi ni Mang Arturo. "Alam ko," sagot ni Elena. "At aatras ka?" "Hindi," sagot niya. "Tatayo." Bumalik siya sa loob. Diretso ang lakad, diretso ang tingin. May umatras, may nanlaki ang mata, may mga hindi pa tapos manakit, hindi pa tapos ang laban, hindi pa tapos ang pagdurog. Pero malinaw na ngayon, hindi na siya ang madaling itulak. At sa likod ng dura at dugo, may isang taong hindi na kayang patahimikin. May mga pagkakataong hindi ka sinisira dahil mahina ka, kundi dahil hindi ka na nila kayang kontrolin. Kapag sinimulan ka nilang durugin sa salita at galaw, hindi para itama ka, kundi para bumalik ang katahimikang pinakinabangan nila. Kawikaan 28, isa ang masama ay tumatakas kahit walang humahabol, ngunit ang matuwid ay matapang na parang leon. Isulat sa comments ang salitang ka-smart. I-share ito sa taong piniling tumayo kahit siya ang binabasag. At abangan ang susunod na episode ng Sa Likod ng Dura at Dugo. Gusto mo bang makasave sa binibili mo? Bumisita sa Smart Save to Shop. Link nasa comment section. Kung nagustuhan mo ang video, mag-like, comment, at share. Malaking tulong ito sa amin. Sundan mo rin kami para updated sa bagong videos. Forever bless. God bless. Ingat lagi.